Sa muli po, magandang hapon sa kanilang lahat. Good afternoon. Sa loob po ng 3 o 4 na linggo, marami po ang nangyari sa atin pong bayan. Kung di ako nagkakamali, mga nakatatlo, 4 na bagyo na rin tayo sa loob po ng isang buwan. Siyempre po, pag tinatamaan tang malalakas na bagyo, ang mga dinadaanan po ng bagyong ito, yung mga bayang dinadaanan, madalas po ito ay binabaha. Di lang po yan eh. Kahit nga walang bagyo, marami rin po ang pagbaha. Bakit? Kasi pumutok rin po ang mga iskandalo sa ating gobyerno. Skandalo po dahil sa mga flood control project na naging gatasan ng mga ilang korap na mga politiko, mga kawani ng gobyerno at ng mga kontraktor. Di lang po yan. Pumutok rin po ang Bulkang Taal. At ang kumbaga, matinding tumama sa atin sa loob po ng isang buwan ay ang lindol na kumitil po ng maraming buhay at nagpapahirap sa atin po mga kababayan doon po sa Cebu ngayon. Kung babalikan po natin ang mga karanasang ito, we can easily relate doon po sa panaghoy ng unang pagbasa, sa pagdaraing ni Habakuk. Para tayong isang bayang nananaghoy, nagdaraing sa Panginoon. At kasama si Habakuk, ang atin pong panaghoy ay ganito: Panginoon, hanggang kailan kami magtitiis? Kami ay nananaghoy, pero parang hindi kami napakikinggan. Hanggang kailan kami mag-aantay upang dinggin po ninyo ang aming mga dasal? Kailan matatapos ang aming mga paghihirap? Kailan matatapos itong mga pagsubok na pinagdadaanan namin? Ito naman po ay tila sinagot ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. Anong tugon ni Jesus sa atin pong mga panaghoy? Manampalataya ka, manalig ka. Pero ang tanong, ano bang ibig sabihin na manampalataya ka? What does it mean to have faith? Does having faith mean an end to all sufferings, to all trials, to all forms of evil around us? Ibig sabihin ba kapag mas lalong tumatatag ang ating pananampalataya, mas bumababa ang ating mga pinagdadaan ng pagsubok at mga paghihirap? Ganun ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mas matatag na pananampalataya? Naalala ko po yung kaklase ko nung college po ako. Meron siyang malalim na hugot parati sa kanyang tatay, especially sa kanyang kabataan. Sabi niya, parang ang hirap-hirap kunin ng pagmamahal ng kanyang ama. Pakiramdam niya, kailangan niyang gumawa parati ng extra special upang makuha yung atensyon at pagmamahal ng kanyang ama. Sabi niya, lahat halos ng hinihiling niya sa kanyang ama, mga simpleng hiling, ang parating sagot, hindi. Mula sa simpleng mga laruan na kanyang hinihiling, maliit na bisikleta, kahit robot na di baterya, malibit ang sagot ng tatay niya, hindi. Masisira lang yan. Hindi yan magtatagal sa iyo. Kaya ang kaklasikong ito ay lumaking disappointed. Especially at dahil ang kanyang mga kaibigan, nakukuha agad ang kanilang gusto pag hinihingi nila ito sa kanilang mga magulang o di kaya sa kanilang mga tito at tita. Feeling niya, deprived siya habang siya ay lumalaki. Kaya nga madalas siyang tinatanong ang kanyang sarili, masama ba akong bata? Mabait naman ako ah. Mataas naman ang mga grades ko. May honor pa nga ako eh. Pero bakit hindi agad-agad binibigay ng aking ama ang aking mga mumunting mga hiling?
So in his young mind, sa kanyang murang isipan, naniniwala siya na kapag siya ay mas naging mabait na bata, baka bibigyan siya ng reward ng kanyang tatay. Kailangan niyang magpakitang gilas para makuha ang kanyang gusto. He felt like he really has to do something good, something extraordinary to earn the love of his father. May tawag po sa ganitong mindset, transactional love. Anong ibig sabihin? Iniisip mo yung pagmamahal ay kailangang may kapalit. Love has to be earned. May kapalit. At nakakalungkot man pong sabihin, hindi man tayo aware po dito, marami sa atin may ganito pong mindset sa ating pong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kailangan kong maging mabait. Bakit? Para biyayaan ako ng Panginoon. Kailangan kong magdasal ng paluhod. Bakit? Kasi may hinihingi ako sa Kanyang something special. At kapag ako ay nagsasakripisyo ng matindi, matindi rin ang ibabalik sa akin ng Panginoon. If I behave well, if I do good, God will reciprocate my goodness by giving me what I pray for. Ibig sabihin po, parang ang pagtingin natin sa Diyos at sa ugnayan natin sa Kanya ay nakabase saan? Sa ating mga ginawa at hindi ginawa. Parang parating may kapalit yung ating pakipag-ugnayan sa Panginoon. Parang kailangang may patunayan tayo parati sa Diyos bago siya kumilos in our favor or not. Pero mga kapatid, binabago po ni Jesus ang mindset na ito. Sina-challenge na Jesus ang ganitong uri ng kaisipan. Sabi ng mga alagad kay Jesus, Panginoon, dagdagan po ninyong aming pananampalataya. Malamang may hinihingi ang mga alagad. Kaya ito ang kanilang hiling. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Malamang upang mas pakagawa sila ng mga milagro. Mas gumaling sila sa kanilang pagmiminister. Pero mga kapatid, ang sagot po ni Jesus ay magbibigay sa atin ng kakaibang perspective. Anong sagot ni Jesus? Sabi niya, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa puno ng sikamonong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at ito ay tatalima. Anong ibig sabihin ng mga katagang yon? Na kahit pala yung ating pananampalataya ay maliit, singlaki ng butil ng mustasa. Nakakita na ba kayo ng butil ng mustasa? Mas malito po yun sa butil ng bigas. So kahit ganun lamang kaliit yung ating pananampalataya, pwede pa rin tayong makakita ng isang malaking himala. Pwede pa rin tayong makakita at makaranas ng isang malaking biyaya mula sa Diyos. Even a tiny bit of faith is enough. Why? Because what matters most is not the size of our faith, but how powerful and good our God is to us. Ito po ay kakaiba sa ating framework, sa ating pag-iisip, sa ating mindset, na kailangan kong may malalim na pananampalataya upang ako ay mabiyayaan ng Panginoon. Kailangan kong gumawa ng mabuti upang makatanggap ako ng biyaya. Hindi po. Sabi ni Jesus, kahit maliit ang iyong pananampalataya, makakaranas ka ng isang malaking himala. Kahit maliit ang iyong pananampalataya, pwede kang maging saksi o makagawa
ng isang malaking himala. Bakit? Dahil makapangyarihan, dahil mahabagin, dahil dakila ang ating Panginoon. Ibig sabihin, nakabase ang lahat, hindi sa ating pananampalataya, kundi dahil po sa kadakilaan ng Diyos. Kaya niyang gumawa kahit anumang nais niya. Yun po hindi nakadepende saan? Sa ating pananampalataya. Hindi ito nakadepende sa ating ginawa, sa ating mga ginagawa ngayon, o sa ating mga gagawin pa. Ibig sabihin, hindi natin kayang diktahan ng ating Panginoon. So kung ganun pala yung kaso, bakit pa tayo magdarasal? Kung alam naman pala ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Bakit pa tayo magpapakabuti kung alam naman pala ng Diyos yung gagawin niya sa atin? Tayo po ay nagdarasal, mga kapatid. Tayo gumagawa ng mabuti. Bakit? Dahil ang pagdarasal po ay higit pa sa atin pong paghihingi. Ito yung problema sa atin eh. We equate prayer with what we ask from the Lord. Nagdarasal tayo, bakit? Kasi may hinihingi tayo sa Diyos. Pero mga kapatid, pinapaalala sa atin, ang pagdarasal ay dapat po isang pagpapakita ng atin pong pagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Prayer must remind us always that we are totally dependent on God. And the more we realize our dependence on the Lord, the more we will see, the more we will experience how loving, how generous, how merciful our God is to us. Naalala ko po nung bata pa po ako, katulad po ng kaklase ko, hindi rin lahat ng aking hiningi sa aking mga magulang ay binigay sa akin. Pero ginapang po kami ng aming mga magulang upang magkaroon kami ng maayos na buhay. Napag-aral po kaming lahat. Binigyan kami ng disenteng pamumuhay. Maayos ang pagpapalaki sa amin. At sa tingin ko po, ito ang mas mahalaga kaysa sa mga bagay na hiniling ko na hindi naman pinagkaloob sa akin. Wala man pong mga laruan na kinaiingitan ko mula sa aking mga kalaro at mga kaibigan. Nabigyan naman po kami ng mas maayos at magandang bukas. Ito rin po itotoo sa ating Panginoon. At sa tingin ko po, mas higit pa dito ang kayang ibigay ng Diyos sa atin. Maaring hindi niya laging ibigay ang ating mga hinihiling sa paraan o oras na gusto po natin. Ngunit binibigay niya ang tunay na kailangan natin. At higit pa sa ating pangangailangan, binibigay niya ang kanyang presensya, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig na kailan may hindi magmamaliw. Tayo po ay nagpapakabait, tayo ay gumagawa ng mabuti. Bakit? Dahil ito ay inaasahan sa atin, hindi dahil sa mga biyayang ating gustong makamit. Tandaan po natin, ang mga biyaya, darating yan. Kahit gumawa ka ng mabuti o mali, darating ang biyaya. Bakit? Kasi meron tayong Diyos na dakila. Ibig sabihin po, gumagawa tayo ng mabuti, hindi dahil umaasa tayo. Umaasa po tayo na gumawa tayo ng tama. May kapalit. Hindi po ganun. Umaasa po tayo, gumagawa tayo ng mabuti, dahil ito po inaasahan sa atin. At higit sa lahat, gumagawa tayo ng mabuti. Bakit? Dahil po, umaasa tayong ang Diyos natin ay isang Diyos ng pagpapala. Pinangkakapitan natin ang kanyang habag at awa. Sa misang ito, mga kapatid, ipagdasal po natin. Tunay sanang pag-ibayuhin
palalimin pa ng Panginoon ang ating pananampalataya. Nawa palakasin po niya ang ating pananampalataya, hindi lang po dahil gusto nating tumanggap ng mga biyaya. Darating po ang biyaya. Bakit? Kasi po sabi ko nga, may Diyos tayong mahabagin. May Diyos tayong maunawain. May Diyos tayong bukas palad. Magtiwala lang po tayo sa Kanyang kabutihan kasi hindi po bulag ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Hindi bulag ang Diyos sa ating mga pagsasakripisyo. Pero hayaan lang po natin si Jesus ang magpalalim sa ating pananampalataya upang tayo po ay lubos na makapagpasakop sa Kanya, mas mapalalim ang ating pagtitiwala sa Kanyang kabutihan, at higit sa lahat, mas maging tapat tayong mga alagad ni Jesus. Amen.